Pero para sa Oo. isang, ay, katulad ko na isang ah, may ano siya, meron siyang bigat. Like, ako kasi parang medyo na-overcome ko na eh. Pero Oo, para sa oo. mga batang ngongo, mga, alam Oo. mo yun, mga teenager na ngongo, alam mo yun, na parang, Mm. na nagsisimula pa lang sila, lahat nung kailangan na tulong, kailangan nung ay ibigay sa kanila. Alam mo yun? Pero, Kasi, um, yun nga, kasi hindi pa nila ganun ka, confident. ka-develop o ka-confident and yun, parang kung i-disapprove natin yung pagiging disability na isang parang yun, parang um, unfair naman para sa kanila, parang gano'n. pero don't get me wrong Oo. yung ibig kong sabihin na hindi ko siya nakakita as disability. Parang for me, parang tinitreat ko kayo or tinitreat ko yung mga ngongo na regular person. As in, wala kayong disability para sa akin. Mm-mm. So, tama ba yung ganong klaseng mindset or kailangan ko din recognize na may disability talaga sila? I mean, may disability Oh, talaga yun nga, kayo. nakaka-offend ba Oo. yun na parang, O Well, oh, na parang titreat kailangan ka. mo din, talagang i-acknowledge yung gano'n. Well, Oo. hindi naman lahat ng katulad ko na parang confident na sa sarili nila. May mga lahat yan, may mga pinagdadaanan pa din. Like katulad ko, bago ako makarating dito, bago ako maging Oo. maging comedian, bago ko nagamit Mm. siya as parang advantage na akin. Malaking parang struggle na akin, iniiyakan ko siya nung bata ako kasi parang yun yung parang wini-wish ko dati, sana hindi na lang ako ngongo, parang ganun. Alam mo yun, nung bata ako, ang dami kong parang tanong, bakit ganito, bakit ako binigyan ng ganitong disability, ganun. And yun yung tingin ko, yun din yung pinagdadaanan ng ibang ngongo ngayon na hindi pa nila nahanap yung yung confident nila or Mm. tiwala nila sa ilang sarili niche, nila. parang gano'n, yung Oo, tiwala sa sarili at oo, yung kung oo. ano yung saan sila magiging magaling. Oo, and hindi pa nila tanggap talaga kung na ganun sila. Alam mo yun? Yun yung So, simulan na natin to, Ingo, kasi Oo. So, nagmita si actually, Roger eh. welcome mga papa. Ako nga pala si Ingo ng Machong Chismisan at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040. Good evening mga papa. At good morning, good afternoon pala. Then, nasabi ko lang good evening kasi nag-record tayo ng gabi na. Tsaka, yung episode natin Special. ngayon, very special. Medyo mahirap makuha tong bisita natin dito kasi medyo in demand Daming, to eh. kaya nga Maraming mga mailap. commitments to. Maraming commitments to. Tsaka hindi actually, ang daming napag-guestan yata nito recently na mga ibang mga podcast eh. Diba pare, isa sa Mm. mga favorite ko talagang comedian to, kahit do sa open mic, natatawa ako sa kanya and also do sa guesting niya sa Cool Pals. Mm. So, sa tingin ko, yun na muna yung ating Oo, introduction. intro natin So, sa kanya. andito po, kasama po natin si Roger Naldo. yeah, yeah. Thank you, Tatay Hood. Salamat sa pag-invite. It's a pleasure. Okay. Actually, Roger, tung sa mga nakikinig, yung magiging episode natin, kasi malamang yung mga makikinig dito, kilala nila si Roger. Yung Hmm. magiging episode natin to is medyo magiging iba sa mga ibang episode or ibang mga pinag-guesta ni Roger. Hindi tayo masyadong magko-comedy dito or mag-aasaran or alam mo yun, yung maglolokohan. More on pag-intindi Parang, ng tsaka awareness, no? awareness to tungkol sa condition ni Roger and sa same with yung gusto, kasi medyo na-curious tayo kasi alam natin na si Roger, isa rin siyang tatay. So Oo. medyo nagkaroon tayo ng interest na malaman paano ba yung ano niya, ano ba rin ba yung mga naging struggles niya being a dad
Especially kasi kasi 'di ba nitong mga nakarang mga unang episode natin, puro tayo reklamo. Ingo, ikaw, Oo. ako, puro ako reklamo about tangina, ang hirap maging tatay, ganito, ang hirap maging ang daming kailangan gawin. Akala ninyo Ako din madali naman. lang. Oo. So Pero ito ngayon, kay mm, Roger, parang doble yung hirap. Well, doble yung challenge niya doon sa condition niya. Plus, siyempre, yung pagiging tatay. Pero, ayun, dahil doon, sa tingin ko, para lang magkaroon ng context. Roger, ano ba yung politically correct na description ng iyong condition? NGO. sa pwede. Ay, sorry. Sorry, Sa Tagalog, Roger. wala eh. Hindi, although Parang, sa pwede naman Tagalog, natin parang, ano na lang, ano na lang, Layman's term, magkakaibigan oo. naman tayo dito eh. sa, So, ayun, sa Tagalog, parang wala akong ano, parang oh, may problema sa pananalita siguro, parang ganun. So, kumbaga Pero pag para, parang, sinabi mo kasing ganun, ang ano niya eh, ang broad niya, di ba? oo, Parang pwedeng yun, may parang, list. 'Di ba? Pagka may sinabi may problema sa pagsasala, pwedeng may list, pwedeng mm, bulol. medyo, parang ano kasi, pag sinabi mo ganun, parang, maaari pang ano, magkaroon ng misunderstanding kasi di ba, ano ba, ah, di ba? Hindi naman normal na par, sinasabi yan ng Pilipino eh. Oo. oo, Kumbaga, oo, diretso na rin naman kasi talaga eh. Kumbaga, hindi ko nga alam kung na yung pagsabi ng ngongo is offensive pala. Kasi ang alam ko, yun talaga yung tawag kasi eh. And wala namang oo. ibang term to call the condition in Filipino Oo. ah. Mm. Sa, Pero mm. Pero, Parang pero ganito feeling na ko, lang, pero yung feeling ko parang, depende sa paggamit eh. Parang sa, oo, pero ayun, sorry, Roger. ano, ganito na lang, parang ano siya eh, parang siyang N-word, parang ganun. Parang pag sinabi mo Ah, siya sa ano, sa harap ng ngongo, offensive siya, okay. parang dun sa ano dun sa ngongo na parang hindi niya patanggap na Oo, o hindi niya ayaw niya na tinatawag na ganun, di ba? Yun. oo, Yun din, yung sinabi ni Kian na mali ba yung bingot o nga, oo, walang correct term. Wala siyang correct term. Parang, yun nga, the way mo lang na siguro nasabihin. Na mm, parang, alam mo yun, hindi siya derogatory. Diba? oo, yung Kumbaga, intent mo yung intent mo eh. mm, Kasi yun naman yun eh. You can say anything pero depende sa intent nung words mo. Yun yung nakaka-offend. Kung mm, kunyari sinabihan mo yung isang tao nangongo just mm, because yung intent mo is to offend or para asarin sila. Siguro oo, yun yung offensive. Pero kung yun talaga yung alam mong tawag eh. I mean, hindi ko rin, actually hindi ako expert, Roger, pero hindi ko rin kasi alam kung minsan din parang ano din eh, um, hindi ko alam na may mga words din pala or may mga terms na offensive na pala. Pero parang sa akin, dun kasi yung kinalakihan natin eh. mm. Parang yung mm, siguro yung pwede nating i-relate din dyan. Yung pagtawag, sorry do sa sa word na gagamitin ko. Yung pagtawag sa tao ng kunyari, bakla. So, pwede mo siyang gamitin na derogatory or pwede mo siyang gamitin as to describe someone na isang homosexual. Ganun. I agree. And yun din, minsan, parang, siguro, yung ibang ngongo, nami-misunderstood din nila. Kaya sila minsan na Sorry, offend. Roger. Sasabihin ko sana na may misunderstood din kasi namin sila. Sorry. Sorry, Roger. Kailangan ko lang ibitawan. Pero, I get your point. pero hindi, magpunta tayo, Roger, sa ano, Ano sa, yun? Ano natin? no, Tawag sorry. nito. Yan din yung ano eh. Yan din yung tawag nito. Minsan ano, parang siyang nung bata-bata pa, parang siyang nawisan sa Oo. akin. Yung parang lahat ng kausapin kong tao, natatawa ka agad. Ano bang, Hindi, pero nakakatawa rin naman yung mga banat mo kasi, hindi, yung hindi, sa mga banat, nung ano nung dati kahit hindi ka hindi magpatawa, ka, hindi ka nagjo-joke. oo, nung dati, nung bata-bata pa ako, yung parang, nung bibili ka lang sa, may hinahanap ka lang, buta may bibilin ka lang,
Puta, simple lang ng hinahanap mo, nami-misunderstood, tapos puta, wala, sasabihin tayo wala, pero nandun na sa Pinaulit tindahan, pa sa'yo ng buti nasabi mo yung yung nung bata ka. So, siyempre para mas maging kami, yung mga listeners mas magkaroon ng empathy sa mga pinagdaanan mo. Meron ka bang pwedeng ma-share kung ano yung life mo nung growing up? well, ayun, like, kung meron kayong, well, wag naman sana, pero kung meron kayong anak na may disability, sa mga nakikinig, I mean, lahat ng suporta, I mean, moral support, lahat ng kailangan ng bata eh. Kasi, yung pinagdadaanan niya, hindi siya normal eh. Parang, Mm. school nagbubully, di ba? Yung Oo. bullying sa mga may disability, mas Mm. malala, men. Lalo na katulad sa mga ngongo, mas malala yung puta. Parang parang nung bata ko iba-iba yung iba-iba yung term ng ng ngongo sa akin eh. Parang ngongo, ngongi, puta, kahit kahit May ano na ngongi lang din eh. ba? Mayroong Putay. ngongi man, puta. Hindi ko natatawa. Ba't nagpipigil pa rin ganito? Hindi kasi, ang Hindi, usapan namin yan medyo yung, seryosong oo, kwentuhan to eh. Hindi tayo yun na. namin kumbaga hindi namin tatawanan yung mga sinasabi mo. Eh kaso kasi Roger, nagpapatawa ka. Hindi. Hindi, pero yun, Tsaka ngayon ko lang narinig yung ngongi kasi sorry. meron, puta. Eh, ano pa ako nun? Nasa ano pa ako eh. Nasa, nung kinalakihan ko, parang nasa Muslim area ako. Pero, Saan ka ba lumaki? lumaki ako sa Lower Bikutan man. Lower Bikutan. Oo, Pachit. gusto doon. Oo. Dahil Muslim Akala doon. ko sa Bicol ka, no. Misis Hindi, niya yan, taga Bicol. ang misis ko taga Okay, Bicol. okay. So, lumaki ako sa Lower Bikutan. Mm. Sa Muslim, meron tinatawag na may salitang pangaw. Sa Yung pang, Muslim. pangaw, Oh, translation sa Tagalog, ngongo. Ano tawag? Pangaw? pangaw. Pangaw, oo, pangaw. Pangaw. Parang Pangaw. pango pero pangaw. Pangaw, men. Alam mo yung pag hinampas mo yung yung kaldero, yun yung tunog ng Pangaw. Parang ganun. Oo. Puta. Gag. Ewan ko, pero yun yung term sa Muslim. Mm. Yun yung tawag sa akin ng mga, na mga kalaro ko, gano'n. Pero, Mm. yun, okay lang kasi parang, naano ko na siya eh, parang nung una, parang iiyak ka bilang bata, parang ano mo na parang na-develop mo na yung kapal ng balat, di ba? Sa mga Mm. ganung And lumaki talaga ako sa ganun, sa mga batang Direct- bully. Oo. Oo. Pinagtitripan Ito ka. maniwala kayo sa lugar namin, sa Lower Bikutan, may magkakapatid na ngongo. Tapos ang tawag nila sa akin, ngongi. Puta. Ang ina. Pero magkakapatid Ganun, sila, ngungusi sila. oo, ganun kalala yun, puta. Ganun kalala akong Putang Teka binubuli lang, ng ina-answer bata. ka ng ngongo, tama ba? Oo, Oo, nangungi. ngungi. Oo. Oo, Pero puta sila ka ngungu rin sila. Oo. At magkakapatid sila. Simula panganay hanggang bunso, ngungu yung Sila sila. nila. Pati yung nanay nila yata. Pati Ganun eh. nanay nila. Seryoso to. Seryoso. Oo. Yung panganay nila, yun yung nagbubuli sa akin. Tinatawag ako Oo. ngungi. Putang ina. Galit na galit ako dun sa na yun. Ano Ngungu. sinasabi? I mean, Hindi. sige. Go, go. Sorry, in general, pag may nang-asar sa'yo, pero umpisa mo muna doon sa nang-asar sa'yo na may nangongo din, ano yung comeback mo sa kanila? Nung bata ka, wala eh. Parang nung bata ka, parang iniiyak mo na lang eh, parang ganun eh. Pero Hmm. naisip mo na yung naisip mo na parang, ngungu ka rin naman eh, parang ganun. Pero hindi Oo. mo masabi kasi Oo. mas malaki siya na eh, mas mas Okay. matanda siya Oo. eh, parang ganun. Pero Roger, yung mga magulang mo, paano yung nila sa'yo? Yung pagsiset nila ng expectation sa'yo? Well, ito din yung problema kasi sa pamilya ko, walang walang nagpe-prepare sa akin na walang
ewan ko, siguro ganito talaga yung mga magulang dati na walang Oo. kumakausap sa'yo na anak Mm. baka maboard Oo. ka sa school kasi ganito ka, may Ah, problema ka sa pananalita. Hindi, oo. sa bahay kasi namin, hindi namin pinag-uusapan yung ano eh, yung disability ko eh, parang ganun. Parang Parang, it's as if parang it's normal. normal. Oo. Pero 'di ba yun yung tamang yun yung tamang way, 'di ba? Hindi, Parang um, sa ibang ano siguro, sa ibang kapansanan, applicable siya, like mm, sa amputated. mm, Pero sa ngongo kasi, problema sa mga ngongo, ang yung boses sa utak namin, normal. Hindi kami ngongo Oo. na pagka naririnig namin yung boses Mm. namin. Normal. So kapag Oh, ka, kasi oo, tama. oo, di ba? So pagka oh, nagsasalita kami, nagtataka kami, like katulad yung mga batang ngongo, nagtataka, ba't oh. sila tumatawa? Kasi Na, oo, kasi yung kumbaga sanay ka na yun yung sound na familiar ka with dun sa boses mo. And alam mo, yung sinasabi mo, hindi, kumbaga yung sinasabi mo is, kung Kung hindi yung sinabi aware. ni Roger doon sa ano sa Cool Pals, nasa isip niya si Morgan Freeman yung boses niya sa utak niya. Oo. Pero iba yung boses na lumalabas. Parang ganun. yun ano naman, parang in-exaggerate lang. Pero yun nga, sa mga ngongo, iba yung boses na naririnig namin sa utak namin. Na naririnig nyo. Parang ganun. Ganun yung ano. Kaya may disconnect ka agad, di ba? Parang sa mga batang ngongo, parang nagtataka sila, ba't nila tinatawanan? Kung, di Mm. ba? Kaya dapat yung mga magulang ng may mga ganitong disability, dapat sinasabi sa mga anak nila na anak baka pagtawanan ka sa school, kasi meron kang problema sa pananalita, ganyan. Yun yung dapat na pine-prepare sa bata. Kasi parang alam Parang mo yun, may para setting hindi of sila nagugulat. expectations. Oo, Mm. yun yung ano. Pero yung sa iyo ba, Roger, parang hindi naging alternative ng magulang mo na ah, mag-aral ka ng sign language para at least kung habang nagsasalita ka, o nga no, lang. Parang maling example yata yun. Sorry. So mag-aaral ka ng sign language, tapos sila din mag-aaral ng sign language para habang nagsasalita ka, at least malinaw yung instruction or yung nag-uusap kayo. Uh, Or any alternative form. sa case ko naman kasi, may ano naman siya, although na may mga words na medyo nahihirapan silang maintindihan. Oo. Pero ano naman siya, parang pag inulit ko naman, naiintindihan naman siya kasi parang applicable siguro yung sinasabi mo. Tama yun. Mm. Applicable yan dun sa mga ngongo talaga na hindi mo talaga maintindihan. Ay, matindi yung ano. Matindi yung Okay. ano nila, yung Pero yung pinapangit nila. sa iyo ba nag-therapy ka or kasi natanda ko yung sa kasi mo sa Kulpals yung meron kayong kinukwento mo yung pagkain mo yung liquid lang dahil Oo. inoperahan ka. Oo. Yun ano, yun din siguro yun din yung problema sa mga magulang ko. Hindi na nila ako pinalo up ng ano, ng speech therapy. Kasi tingin ko, parang ah hindi nila alam eh kung ano yung important ng ano eh, speech Mm. therapy, di ba? Parang Mm. Oo, speech oo. therapy, ano ba yung speech therapy, di ba? Parang mga Actually, ako nga magulang ngayon ko lang yun. nalaman yun eh. Oo. Yung dito nandito na ako sa Australia eh. Hindi ko Oo. alam na may ganun pala eh. Oh, alam mo naman mga magulang nung magulang noon, di ba? Parang, ano ba yan, speech therapy? So, hindi na sila nag-bother na i-enroll ako Mm. nung ano. Parang tingin nila na nakaperahan na yan, parang ano naman siguro niya yan, ma-figure out niya pa paano. So, nung time na yon, ang masasabi mo ba na tawag doon, na mare-recommend mo kung may disability yung anak anak mo or anyone sa family ay early intervention talaga. Oo. Like katulad ng sinabi mo yung speech therapy. Mm-mm. Malaking tulong yan kasi 'di ba? Pagka ngongo ka or meron kang problema sa pananalita, nagko-compensate ka eh. Compensate Mm. na, kunyari, tulad nito. Alam niyo yung case na yung dila
na ano, ang dikit yung dila mo, Tongue-tied. tongue-tied, di ba? Ah. Yung mga tongue-tied na person, merong mga word sila, ay may mga letters sila na hindi masabi. Oo, So, meron. nagko-compensate sila kung paano sabihin yun. Oo. Ang nagiging problema nun, kunya, medyo matanda na sila na operahan. Kasi kinakat yun yung dila. Oo. Yung Oo. nakadikit na dila. So, kinakat yun. Pag kinat yun, kailangan din ng dumaan ulit sa tamang speech therapy para makorek yung paano sila magsalita. Okay. Kasi kunyari, nagsasalita sila dati sa baba ng dila nila. Oo. So, para masabi mo yung tamang word, kailangan yung dila mo umaangat dun kasi iba na yun. Oo. So, yun yung dapat i-correct. Yun yung mga benefits ng speech therapy. Parang yung mga may lisp din, kino-correct na rin yata yung ngayon eh. Yung hindi nila masabi yung S. Yung F. S ang nila, di ba? Kino-correct na rin yun. Although guilty ako dyan, pare. Kasi may ka-office mate ako may lisp dati. Pag kinakausap ko rin siya ng meron din akong lisp. Para magkaintindihan kayo. Hindi. Okay. Kasi Okay. ko siya. Okay. Pero magkaibigan naman kami. So, hanggang ngayon, pag mini-message ko siya, maski pag chinachat ko rin siya ng parang may lisp ka. Tsaka sinesend ako siya ng mga picture ni Mike Tyson. Kasi si Mike Tyson, di ba, may lisp. So, pero Akala ko gano'n na talaga siya magsalita. may lisp si Mike Tyson. Okay. So, yun. Anyways, yun lang. Parang gusto ko lang sabihin. Okay. Maganda yung trivia mo, Tristan. Maraming salamat. Pero, ayun, Roger. So, ayun nga yung sa disability mo, tapos yung mga naging challenges mo nung growing up. So, yung anak mo, ilan ba yung anak mo? Dalawa. May same din siya? Ayun. Fortunately naman, hindi nila namana yung pagiging ngongo ko. Namamana ba yun, yung pagiging ngongo? Oo man. Namamana siya actually. And yun yung dati parang inaalala ko din. Di ba, alam mo yun, parang may joke nga ako na parang walang ibang tititiin sa pamilya kundi ako lang. Pagka naging ngongo yun ako. Di ba, yung parang dati, parang yung mga dati kasi parang pwede mo isisi sa baka na-encanto. Hindi, yung pag natalisod yung buntes. Oo. May ganun dati. Pag natalisod yung buntes, magkakabingot daw yung anak. Parang ganun. Yun nga, tama. Si Raul. Natalisod talo sa sigaan ng mga gunting. Oo, yun. Pero yun nga, yung sa mga anak mo, so, fortunately nga, yung parehong babae ba? Parehong babae. Oo, tama, sabi ko na yung parehong babae anak mo. So, fortunately, hindi nila namana. Pero, kasi sa'yo, ang curious talaga kasi ako is, so yung mga anak mo, hindi sila nag-struggle maintindihan ka. Although hindi ako nahihirapang maintindihan ka kasi. Kumbaga, normal yung rinig ko naman sa iyo eh. I mean, may konting iba sa pagsasalita ni Ingo or ng ibang tao, pero yung ngongo na by definition na alam kong ngongo eh. Na, alam mo, kumbaga, parang ayos lang, nagigit sa mga kita. So, yung mga anak mo, paano ba? Kasi, syempre, pag kinakausap mo yung anak mo, kung ano yung pagkausap mo, yun yung gagayahin nilang salita eh. Oo. Diba? So, hindi ba nila nakukuha yung kung paano ka magsalita? Oo, kaya kapag tuturo mo sila magbasa. Ganun. Parang yan eh. Parang nasanay na yung tenga nila. Kaya naiintindihan ka nila. Pero, ito yung hindi ako pwede magturo ng ng mga alphabet. Hindi ako pwede, yung mga phonics. Yung mga reading. Hindi ako pwede magturo niyan kasi mamamali talaga yung parang mamumura yung ko sa school, di ba ba? Kung paano pronunciation. Hindi ka may excuse ka para
para hindi tulungan yung anak mong gumawa ng homework. Oo. Oh. Puro math na lang si Roger. Naman. Tsaka arts. Pero yun, hindi ako pwedeng kasi mali talaga yung ano ko. Mas, alam mo yun. Fortunately naman, yung asawa ko is, parang eduk graduate to Teacher. teacher. So, siya yung tumututok talaga sa ano ko. Pagdating Sorry, sa school. magbibiro lang ako Hindi mo naman siya speech therapist. Hindi. Okay. Kasi Maganda inisip, sa yun, no? kaya nga, inisip ko kasi na Maganda parang, pucha, baka speech therapist si Roger yung misis niya. SPED, no? SPED. Alam niyo ba yung Oo. SPED? Special education. Hindi, Ayun. ayun. So, pero yung mga kids mo, kasi hindi ko sure kung paano yung dynamics pag yung parents naman yung may disability. Kasi, siyempre, yung mga bata, minsan, mga rude sila or hindi sila aware sa mga gayang condition. Hindi ba sila din nabubuli din na parang, tatay mo may disability, parang ganun? Sa ngayon naman wala pa eh. Wala pang kasi yung panganay ko nasa kinder pa lang. No? Okay, So okay. parang, pero Bata pala. may mga, pag hinahatid ko yung anak ko sa school, parang Mm. nagtataka siguro yung mga bata, ba't maliit? Mm. Kasi maliit din ako eh. Pero yung ano ko kasi, nagmana sa Maliit ka lang ba? Oo, wala pa akong 5 eh. Okay. 4'7", 4'8", mga ganun. Mm. So, maliit ako. 4'7"? 4'8", mga ganun. Maliit na ako. So, pero yung ano ko kasi, nagmana sa nanay niya. Yung pamilya kasi nung asawa ko, mga matatangkad talaga. Mm. Nung malapit na ako maabutan nung anak ko. Nung nagtataka Okay. yung mga kaklase niya siguro, parang sino ba yung naghahatid sa'yo, parang yan. And yung mga din, yung mga teacher din na hindi pa ako kilala, parang, Oo. sino ba to, parang maliit din. May time na may time na yung anak ko mismo nagtatanong sa nanay niya, parang, Mami, why daddy so small? Parang, Okay. yun yung napapansin niya, parang, so Oo. small, parang ganun. Mm. Parang minsan inaano niya sa akin, parang pinepex niya kung gano'n siya katangkad. Di ba yung ginaganon niya? Ginagawa. Oo. Inaano niya, inaakot niya na ako. Niyayabang niya sa akin. Feeling ko konti pa, magiging Akala ko konti pa magiging masasapok ko na yung anak ko. malapit na. Pero yun nga, kunyari kasi, Kento, bibigyan kita ng background, baka kasi hindi mo rin alam, si Ingo, yung anak niya, may disability, Oo, ano may naman siya? autism Autism naman siya. yung anak Oo. niya. So kami kasi, kumbaga si Ingo, ang pinaka main concern niya is, kaya actually, nung niyaya ako ni Ingo na magawa nitong podcast, ang pinaka-advocacy niya talaga is yung magkaroon ng um, Awareness. awareness yung mga tao about sa mga taong may disability para din sa anak niya, para hindi nabubuli yung anak niya. Na Oo. pag inisip mo rin kasi, it's inevitable na hindi mo maiiwasan eh. Pero Oo. kasi for you, Roger, nung lumalaki ka, nabanggit mo nga na nabubuli ka. Ang curious ako, paano yung naging paano mo nalampasan yung yung mga ganon. And kasi ngayon di mo comedy na lang, parang yung confidence mo talagang mataas yung confidence mo. Yung ginagawa mong pagko-comedy, hindi namin kaya ni Imbuya yung tatayo. Oo, tatay sa stage? Hindi. Hindi. Yeah. Pero yun din parang nung ito lang sinasabi ko sa sarili ko, parang parang siyang character development eh. Kailangan ko pagdaanan yun eh. Parang yun sa kwento ko, parang lahat ng mga pambubuli sa akin nung bata ako, parang it resulted dito eh sa yun nga kung gaano nakakapal yung balat ko sa mga ganyan or lahat na siguro nasabi sa akin. Kaya parang yun na somehow nakatulong siya sa akin na 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 yun ma-develop yung character ko na kailangan mo
pagka ginaganon kasi kailangan mo ng outlet eh. Kailangan mo ng parang gawing comedy na lang yung ano eh. Hanapan mo na lang ng nakakatawa eh. Parang ganun yung ano. Well, yun yung ano. Yun, tama yung sinabi ni ano, ni Tristan na parang hindi mo siya maiiwasan eh. Kahit ng mga Oo. magulang, di ba? Oo. Kahit anong shield mo sa anak mo, hindi mo naman, ano yan, 24/7 na mababantayan eh. Oo, Parang, tama. kailangan mo lang silang i-ano, yun nga sinasabi ko, kailangan mo silang i-prepare na mga ganong senaryo na parang anak, may mabubuli ka, maranasan mo yung mga ganito, and paliwanag mo kung ano yung ano, bakit ginagawa yun ng mga bata, o bakit, and ano yung tamang reaction sa gano'n, di ba? Kumbaga yung pagiging shelter, di ba? Di ba yun yung sa mga nakaraang episode, yun yung sabi ko sa iba, yung parang natatakot ako na yung mga anak ko is nagiging sheltered. Kasi nga, syempre, mahal na mahal mo yung mga anak mo eh. Syempre, gusto mo lang yung rainbows and butterflies yung alam ng mga anak mo eh. Pero yun nga, paglabas kasi niyan, Hindi mo masisigurado yun hindi eh. mo masisigurado yun eh. Kahit na may disability yan or wala, meron pa ding mga talagang mga ibang bata na mambubuli. Lalo na kung Oo. person with disability ka, ano eh, Easy target eh. oo, kasi yung mas lalo nilang yung mga may mga ganong tao na um, mas pakiramdam nila is nagiging superior sila pag may tinatapakan silang ibang tao eh. And ang madalas na natatarget is yung mga taong may disability. Oo. So, yun, parang masasabi ba, Roger, na yung sa'yo is parang in-embrace mo yung weakness mo. Kaya naging parang ano sa'yo, naging yung kumbaga yung kakulangan mo sa speech is parang mas in-embrace mo lang siya at hindi mo siya kinonsider na kahinaan. Parang ganun yung nakikita ko sa iyo eh. Parang mas ginamit mo siya as armor eh. Oo. Parang yun, tama yung ano mo, tama yung observation mo na parang kailangan kong ano, gawin na lang to na ano, parang i-accept ko na lang to, and then ano bang pwede kong gawin dito? And yun yung ano, yun yung, well, at first hindi ko ano eh, nung bata ko, hindi parang lagi ko tinatanong sa sarili ko, ba't ba ako naging ngongo? Parang ganun, bakit kailangan ganito? Bakit, di ba, alam mo yun? Parang minsan sinisisi mo yung ano, yung Panginoon na parang, bakit naman ganito? Parang bakit naman ganito? And minsan, parang gusto ko tanungin yung mga magulang ko, bakit ganun? Bakit ako Hindi mo ba tinanong? hindi ko nasabi yung ganun. Parang, Ako sa bagay kung mga boomer age yung mga parents mo, no? Parang di din sila ganun ka, ayun ko, siguro supportive ba yung pinakamagandang term? hindi nila alam paano i-handle. Di ba? Paano i-handle yung mga ganyang klaseng... Ano sasabihin mo sa anak mo? Wala silang ganong konsepto eh. Parang medyo deadma yung dating na nung lumalaki ka, deadma lang na ngongo ka, parang wala silang sinasabi na Roger, ngongo ka, hindi ka namin naintindihan. Hindi ganoon eh, no? Hindi. Kumbaga, parang wala lang, kebs lang dahil pero yun nga parang ngayon medyo naguguluhan ako ngayon kasi ang sa pagkakaalam ko dapat daw talaga ganun yung pag merong kang kasama na person with disability na mga anak, you just treat them as normal, hindi mo daw kailangang bigyan ng mas anong special treatment. Kasi ako ngayon yung work ko kasi ngayon, Roger, nasa ko yung support services para sa mga disabled people dito. Well, sa IT ako pero yung company namin yun yung ginagawa. So parang ang sa amin, yung sa mga training na mga nakikita ko doon sa office, as in normal kahit may speech problem yung mga tao, hindi kumbaga yun nga parang kung paano yung ginawa ng magulang mo, kebs lang, hindi daw kailangan bibigyan ng extra special treatment. Pero, Kaso yun nga, government ba yan? Government yung... oo. NGO, well, NGO kami. Tama naman. Utang ina. Sorry. Hindi, pero yun nga. Pwede ba ako dyan sa NGO na yan?
Hindi, pero yun, ano ka, hindi, mali, hindi, Non-government hindi. organization. Non-for-profit yung term pala Non-for-profit, dito. okay. Non-for-profit yung term dito. Inano ko lang na NGO para lang, kasi Sa sa Pilipinas. Pilipinas to eh. Parang NGO, kumbaga sa Pilipinas. Pero, tama naman yun. Tama yun. Na parang i-treat mo na as normal. Pero may exception. Lahat may exception, di ba? Parang may exception sa minsan kailangan mo ding kailangan mo yung yun nga, nasa reality kasi tayo, wala naman hindi mo yun nga, hindi mo din kayang protektahan yung anak mo every time. Kailangan mo na lang, ang kaya mo lang gawin is i-prepare sila sa mga ganung bagay. Feeling ko, ayun, itatali ko lang yung sinabi yung dalawa ni Tristan Roger. Sa tingin ko kunyari, kung kaopisina ka ng tao na may disability, o treat mo yung kaopisina mo na may disability as parang normally lang. Like parang hindi mo siya tutulungan unless mag-ask siya ng assistance. Pero as a parent, sa tingin ko importante yung support talaga. Especially yung sinabi ni Roger na early intervention. Talagang malaking tulong yun sa bata. And also, yung sinabi mo din Tristan na na iset yung expectation, ano ba yung mga pwedeng mangyari or nangyayari sa mga anak. Pero hindi nabibilib lang ako kasi dito kay Roger. Hindi ko naman hinihimod yung bayag ni Roger, pero nabibilib lang ako sa kanya kasi yun nga, yung napili niyang gawin na hobby, quote unquote, yung stand-up comedy. Oo, ang hirap nun. Ang pinaka main nun is magsalita ka ng magsalita eh. Oo. Aside sa yung creative, yung creativity mo sa pag-joke, pati yun, yung delivery. Parang, yun yung nang naisip ko nga. Kaya nga, doon ko nga nasabi yung parang, ang naging interpretation ko talaga kay Roger is yung in-embrace niya talaga yung yung kakulangan niya, in-embrace niya at ginawa niya na parang strength na, kasi parang nangyari kumbaga, may iba ba tayong kilalang komedya na ngongo? Wala, si Roger lang eh. Meron ba sa showbiz? Wala naman, di ba? May isang YouTuber na parang ngongo din. Si Jack. Si ano yun? Yung si Jack. Akala ko nga. Hindi naman comedian yun eh. Di ba comedian yun? Troll yata yun. Pero yun, na buti na lang nahanap ko yung comedy or nahanap ako ng comedy. Kasi parang nung wala akong outlet eh. Parang ganun. Pero ayun nga, buti sinabi mo yun. Paano mo siya nahanap or paano ka nahanap ng comedy? Paano mo na-discover na, may open mic pala dito? Mag-try ko nga. Well, before pa naman talaga sa opisina or sa mga kaibigan ko, talagang ako na yung parang bumabangka. Nakakatawa o bumabangka amin. May mga naalala ko nga, meron akong ginawang solo presentation sa office. Naharap ng mga expert, parang interpretative dance. Pinulit ko lang yung damit ko. Naharap ng mga expert ng mga boss. Basta ganun ako kagago. Parang wala akong outlet ng ng pagiging kagaguhan ko. So yun, naalala ko one time, yung office mate ko, may pinapakinggan sa podcast. Hindi pa cool pal to, Joe Rogan. Okay, Joe Rogan. Doon ako napasok sa pagpakikinig ng podcast ni Joe Rogan. Tapos, nakalimutan ko yung pinapakinggan ko eh. Parang, inspirational na naman yung shit. Tapos, lately, parang kakapakinig ko na-stumble ako sa Cool Pals. Ano pa to yung early days pa lang yung pre-pandemic yung nasa apartment pa sila ni Facebook pa lang nasa Facebook, yung Facebook Live.
Okay, nag-Facebook live pa sila. Doon ko nahanap sila. Sabi ko, parang ano to parang si Joe Rogan din na minsan nakakatawa yung ano niya, di ba? At naalala ko sa kanila yung yung kontrabando, yung mga Mm. parang kontrabando to Yun, pinakinggan, tapos naalala ko, si GB nag-announce ng open mic sa Moog. Oo. Yun yung sabi ko, ano ba yung open mic? Nag-search pa ako, ano yung open mic, ganyan. Now, naalala ko nung first open mic ko, meron akong listahan ng mga joke na parang nasa Word. Tapos, meron lang isang joke doon na parang tinawanan. Or wala nga yata tinawanan kasi parang wala naman akong idea kung paano sa ano yung punchline, di ba? Ganun. Oo. Pero may naalala kong pagbaba ko ng stage. Parang, si Israel to Israel Benaoba, sabi niya. Inaano niya ako, ini-intro niya ako, pinapakilala niya ako kay Jeannie. Sabi, pakinggan niyo to, first time to, ganito. Ngungo siya. First time ko makita yun, ganito. Parang novelty pa yun Alam mo yun, parang nakakita siya ng something na, na parang treasure. May treasure. Ganun yung niya, parang pagka niya. Tas buhat-buhat ka pa ni GB kasi matangkad siya Yung parang gano'n. Parang first time talaga na nangyari yun sa open mic na may May nagpunta na nangungo. Yun na yung yun na yung Tas biglang nag-podcast na kayo ni Chan Chan, yung top, tawag to, top 10, top 5. Hindi, Bob, yung Bobo, The Bopol Show, ano yun? The Bopol Show, yun. The Bopol Show, yun. May podcast ba kayo? May podcast sila, The Bopol Show. Pero hindi na sila nag-gaani. Hindi na sila nag-release. Hindi sila, tumigil na sila mag-release pa sila. Nagpe-Facebook live din yan dati si Roger. The Bopol Show. Rin na, kumbaga, nung mga nag-uumpisa nga yung paglabas-labas nila sa Facebook nun, naabutan ko rin kasi dahil nga mga isa sa mga nauna sa mga sa Cool Pals. So dati kasi magkakakilala halos lahat yung mga nandun. Mga sila Lito Lapis, yan sila Roger. Chan Chan, yan. Mga yon, kaya doon ko siya nakilala din noon. Tapos doon naisip ko, ang galing nito. Nagaano siya, kumbaga, kasi ang dating naisip ko, yung mga sangongo nga, na medyo nahihiya sila Meron silang superiority complex. Dahil nga doon sa mga ibang tao, sasabihin ko na siguro dahil sa mga kagaya ko na mga mahilig mga asar din. Ngayon nga, nahihiya na ako kay Roger kasi guilty din ako dyan. Guilty din kasi ako dyan na minsan kasi nakikipagbiroan ka lang na parang harmless lang naman na pakikipagbiroan. Akala mo okay lang sa kanila. Pero yun pala, yun nga, kagaya nga to, sabi ni Roger, na din pala, nga iniiyak na lang pala niya, tapos gagamitin ka na lang niyang material sa comedy niya. Outlet. Hindi, yun nga, parang sa akin ngayon, parang wala na sa akin yung mga ganun. Pero yun nga, may mga ngongo pa din na siguro, yun nga, meron talaga ngongo na maan sila. Sensitive sila sa ganyan. Sensitive sila na pag-usapan yung o masabi yung ngongo, ganyan. Pero Roger, yung doon sa comedy mo, ito tanong ni Tito Franco, self-deprecating ba yung comedy mo? Pero kasi pag naalala ko mga first few jokes mo lang yung yung tungkol sa ngongo Tapos the rest parang hindi na tungkol sa yung condition Oo, actually meron akong may mga joke ako na hindi naman about sa ngongo. Pero yun, pero syempre, yung ko, parang inaano bread ko and pala. butter niya. Yung ngongo joke. Yung katulad nung group chat ng mga ngongo, di ba? May joke ako na gano'n.
Tapos meron akong joke na tawag to, sa drive-thru ng Jollibee. Sabi sa akin ng operator, so inapit mo pa yung mukha mo sa sa mic kasi nangungungo ka. Sabi ko, "Tangina niyo, ngungo talaga ako eh." Yun yung isa sa mga parang parang pinagdadaanan ng ngungo. Yun yung Oo. Oo. Pero yun, Sa mga Moingo, deprecating din. pinagtatawa namin pinagdadaanan ng mga ngungo. Hindi. Kasi, sorry. Si Roger kasi nagpapatawa eh. Ano kwento ko pa eh. Pero yun yung pero tinatry ko na ilayo yung mga joke ko sa pagiging ko. Kasi yun nga, hindi Oh. naman forever na na yun lang dapat. Kailangan mo din siyempre mag-evolve eh. Oo. Comedian. Mm. Pero nakakatawa din yung mga jokes ni Roger, katulad ng sinabi niya, yung mga challenges niya pag kunyari order nga ng drive-thru. Parang in a way, nagpro-provide din ng awareness sa mga tao na anyway, yun, full stop. Nagpro-provide din ng awareness in a way. Totoo. Na parang tayo na. Minsan may mga ganun eh. Sabi, nga no. So, yun. Na parang may ganito eh, may joke ako na na totoo nangyari to sa Nadalia. Sumakay ako ng tricycle. Tapos sabi ko dun sa dami-dami ng tricycle driver na nasakyan ko. Yung nasakyan ko, ngongo din. So hindi namin alam kung sino yung unang ma-open sa amin dalawa. Yun yung yun yung Conversation yun. Paano yung conversation nyo? Well, nakikita ko totoo nangyari. Nakikita ko sa mukha niya, parang visit na siya kasi kakala niya ginagaya ko talaga siya. Tangina. Di ba, hindi nyo alam yan sa mga normal na tao. Paano kayo mag-usap yung dalawang ngungo na, alam mo yun, parang, ito yun, parang, ito ginagaya ko, parang ganun. Ganun yung nakikita ko sa mukha niya. So, sumuti ka pang mapaaway sa tricycle driver na ngongo din. Oo. Hindi kasi si Roger, pag tingin mo, hindi kasi nga talaga siya mukhang ngongo. Wala siya nung Kasi wala siyang, Pero yun yung tricycle driver merong may biyak. Oo, may biyak siya. Tapos, Parang, totoo nun, hindi ko rin talaga maintindihan yung sinabi niya. May sinabi siya eh. Hindi ko alam, basta parang galit na siya, galit na. Hindi ko alam kung naiintindihan niya, sinabi ko kung saan ako pupunta. Sumunod na lang ako. so, saan ka dinala? Fortunately, sa bahay naman namin. Hindi naman ako sinaksak. Pakina mo, ginagaya mo ako. Hindi. Dinala sa damuhan. Wala naman ganun. Pero nakita ko yung mukha niya, galit na talaga man. Ang na. Napakaganda naman ng joke. Ganun yung mga experience ko na parang. Pero ang nakakatawa dyan, totoong nangyari. Oo. Na talagang hindi mo talaga iisipin na, tangina, hindi mo pwedeng isulat to. Totoo to, totoong buhay. Hindi mo siya pwedeng parang i-make up na parang. Totoo talaga eh. Ay, sa tingin ko maganda yung yung closing na kwento ni Roger. Natapos tayo sa lighter note. Oo. Roger, meron ka bang gig na gusto mong i-promote? Kasama ka ba sa May 13? Ay, wait lang. Magkakaroon kami ng show sa Bicol sa June 3. Comedy Oragon po. Hanapin niyo lang sa Facebook. Comedy Oragon. Oragon. Yan. Hanapin niyo lang po sa Facebook. Mga comedian po ito na taga Bicol. Okay. Ako kasi napangasawa ko po kasi Bicolana. So, kino-consider ko na rin yung sarili ko na Bicolano. So mag-aaral ka din ng local dialect sa Bicol. Mahirap ba? Mahirap ba? Tagalog nga, hindi ko na master eh. Ako sa ba? Oo nga naman. Pero yun,
Sorry. Comedy Oragon, hanapin nyo lang sa Facebook. Magkakaroon kami ng show with Mac Navarez, si Jeff Galion, and then the Comedy Oragon Boys, si RC Rosales, si Nico. Yun, hanapin nyo lang sa Facebook. Kung malapit kayo sa Bicol, Naga, or sa nasa Bicol area kayo, yan. Punta lang kayo sa Comedy Oragon page. Yan. Thank you. Ayun, sa Facebook, no? Ayos yun, Yun, pero Ano pa? pero ako in closing lang, yung sa akin, hindi man natin masyadong natakil yung pagiging tatay ni Roger. Mas natakil natin dito is yung yung isang bata na lumalaki with disability. Kung paano dapat na ginagawa natin, or kunyari sa mga anak natin. Kasi may mga iba kaming mga listener, may mga may disability yung mga anak, na dapat nga yun, at least maski pa paano siniset may expectations, and hindi forever na na kagaya ng sinabi nga ni Roger, na hindi naman forever na masusubaybayan natin yung mga anak natin. Kailangan din medyo hinahanda natin sila. And sana nga maging kagaya ni Roger, i-embrace din nila yung yung kung ano man yung disability or kung ano man yung weakness nila. Actually, nag-a-apply din nga yan para sa atin lahat eh. Lahat naman tayo may kahit yung mga weakness. normal. Kahit yung mga normal na tao na walang disability, may mga weakness din eh. So, parang mas maganda nga na dapat ini-embrace lang natin na nagagamit din natin na strength talaga. Tsaka siguro isa din sa mga key takeaway ko din to sa kwento ni Roger. Kasi nga na-mention nga niya na hindi na magpatuloy yung speech therapy niya. Isa din yung importante din for kids with disability, or yung like for example sa anak ko na may autism, importante na continuous pa rin yung therapy until, actually feeling ko forever na yan. Kasi ang purpose naman yan is ma-practice siya until na maging confident siya na maging independent. I think regardless kung normal yung kid nyo or may disability, isa sa mga objective din natin as parents ay maging self-sufficient tsaka independent yung mga anak natin. Nakagaya ni Roger, dalawa yung trabaho niya. May trabahong day job at meron din siyang comedy. Di ba writer ka din, Roger? Writer ka din? Ayun, yung sa Net 25. Plano kong bumalik. Sana tanggapin ulit ako nung head writer namin. Sino ba? Si Pat? Si Pat? Si Pat. Kailangan din namin. Sana nakikinig din sa atin si Pat. Marinig ni Pat to. Hindi, magigess naman si Roger sa sa Machong Chismisan. Yun. So, dito na natin ito tapusin. So, tayo ba wala naman tayo po pro, no? Follow lang nila tayo sa sa Instagram natin. At Tatay sa Facebook. Sa Instagram. Tapos sa Facebook. Tatay Hood lang din hanapin ninyo. I-message nyo kami kung meron kayong mga feedback, tsaka kung meron kayong mga suggestion na mga topics na gusto naming i-tackle, na gusto nyong i-tackle namin, i-message nyo lang kami dun sa Instagram or sa Facebook page namin. Yon. So, paano ba natin ulit itong i-closing go? Ayun, sabihin na natin na yan, nagtatapos ang latest episode ng Tatay Hood Podcast. Salamat mga papa. Bye-bye. Bye.